naluluglukan. Dininig aming panambitan, abang bayan nagpag-ibig, sa kandili niya nananabik. Bayan kayo'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang ibig. Bayan kayo'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ayon kay San Juan Pablo Ikalawa, ang pamilya ay isang domestic church, ang pinakamaliit na unit ng simbahan. Dito dapat unang nararanasan ang pag-ibig at pagkalinga. Ang mga magulang ang unang larawan ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagpapabanal sa isang pamilya. Tinuturuan ni Jesus sa ating ebanghelyo ang mga mag-asawa na magmahalan at manatiling tapat sa isa't isa. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbabangi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalila
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto.
Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapagingganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pagmamahalhan natin. Ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Matigas ang ulo. Ito po yung tawag natin sa taong hindi mapagsabihan. Ganon din sa taong sumusuway. Pwede rin naman sa mga taong hindi marunong makinig. Matigas ang ulo. Maraming mga magulang ang makaka-relate dito sapagkat ang mga magulang nagtuturo, naggagabay, nangangaral, pero kapag hindi pinapakinggan, hindi sinusunod at sinusuway, ang nasasabi, matigas ang ulo. Mga kapatid, ito ang tawag ni Jesus sa mga taong hindi sumunod sa kautusan. Meron kasing lumapit kay Jesus na mga pariseyo at nagtanong sila sa kanya. Ang tanong ng mga pariseyo, naayon ba sa sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Pansinin po natin yung sagot ni Jesus. Dahil imbis na sagot, tanong ang kanyang nasabi. Sabi ni Jesus, ano ang utos sa inyo ni Moises? O di ba? Sasagot na lang si Jesus ng oo o hindi. Pero tanong ang kanyang naibalik. Dito, may gustong ipakita si Jesus. Kaya imbes na siya ang sumagot ng tanong, ibinalik niya ang tanong sa mga pariseyo. At sinagot naman ito ng mga pariseyo. Sinagot, ang sabi ng mga pariseyo, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan
ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ayun, imbes na sagutin ang tunay na sinasabi o laman ng kasulatan, ang resulta ng pagsuway ang naisagot ng Pariseyo. Para bang isang nanay na mayroong anak na may boyfriend o girlfriend at hindi pa tapos mag-aral. Ang utos ng nanay, anak, wag muna mag-aasawa. Anak, maghunos dili ha. Pero yung anak, in love na in love. Kahit hindi pa tapos mag-aral, ayun, nabuntis. Tapos, yung nanay makikita, inaalagaan yung apo. Tinanggap yung apo. Tatanungin ng iba yung nanay, oh, kala ko ba ang utos mo, wag muna mag-asawa? Akala ko ba ang sabi mo, wag muna mag-anak, maghunos dili? Ba't ngayon tinatanggap mo ang iyong apo? Sasabihin ng nanay, ano pa bang magagawa ko? Matigas ulo ng anak ko. Ano bang gagawin ko? Hindi ko ba tatanggapin ang apo ko? Parang ganun lang naman yun. Ganun din yung nangyari sa mga matitigas ang ulo. Wala na lang nagawa si Moises, kundi lagdaan. Kasi matitigas ang ulo. Pero ang totoo, hindi naman talaga iyon ang laman ng kautusan. Dahil ang totoo, ang laman ng kautusan ng Diyos tungkol sa pagsasama ng mag-asawa ay ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ito yung laman ng kautusan. Dahil lang sa katigasan ng ulo ng mga tao, kaya lang napahintulutan ni Moises ang hiwalayan. Katigasan ng ulo. Ito ang nangyayari sa tao kapag sa halip na sumunod, ay nangangatwiran pa. Imbes na matuto sa mga pangaral, nagmamarunong pa at iniiba pa ang mga pangaral. Dapat nakinig, pero nagtengang kawali. Kaya sa huli, nagkamali. Kaya nga, ibinabalik at ipinapaalala sa atin ng unang pagbasa ng aklat ng Henesis, ang tunay na pinagmulan at aral ng kautusan tungkol sa pag-aasawa na siyang sinuway ng mga matitigas ang ulo. Ang sabi doon, binigyan ng Diyos ng makakasama at makakatulong ang tao. Mula sa tadyang ng lalaki, nilikha ang babae, kaya't sila'y naging isa. Ito yung totoong kwento. Ito yung totoong pinagmulan at pinanggalingan ng kasulatan na ang taong mag-aasawa ay magiging isa. Kung naunawaan lang sana ng tao ang pinagmulan, kung sinunod lang sana ng tao ang kautusan, kung nakinig lang at hindi sumuway, hindi sana nagkaroon ng taong matigas ang ulo. Pero kahit madaming matigas ang ulo, hindi tumitigil ang Diyos na mangaral at gumabay. At ginawa ito sa pamamagitan ni Jesus na nagbigay ng halimbawa ng pagsunod na siyang inilarawan sa ating ikalawang pagbasa. Sabi doon, niloob ng Diyos na mamatay si Jesus para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis. Siya'y pinapaging ganap ng Diyos. Ginawa lahat ni Jesus ito
Kahit mahirap ang inuutos ng Diyos, kahit ibig sabihin magtiis, ginawa lahat ito ni Jesus dahil sa Kanya magmumula ang kaligtasan. Hindi ba mahirap naman talagang sumunod? Parang madali pero mahirap. Parang yung mag-jowa na sinasabi ko, di ba? Pag may girlfriend o boyfriend ka, parang ang hirap sumunod sa magulang na sasabihing wag muna mag-aasawa. Pero pag wala kang boyfriend o girlfriend, madali. No? Wala ka namang partner eh. Madaling sumunod. Pero sa totoo lang, madali naman talaga ang pagsunod. Nahihirapan lang kapag iba ang paraan ng tao. Kapag hindi nauunawaan ang tunay na pinagmulan ng utos. Ang Diyos, patuloy tayong ginagabayan. Patuloy tayong pinangangaralan kahit marami ang matigas ang ulo. Dahil gusto ng Diyos maligtas tayo. Ito ang tinuturo at ipinapakita sa atin ng Diyos tungkol sa pagsunod. Mahirap man at puno ng pagtitiis, pero nagdudulot ng kaligtasan at kabutihan. Isang paraan ito na tanging ang mayroong pagmamalasakit at pagmamahal lang ang nakakaunawa at makakaalam. Para bang yung dalawang taong mahilig sa halaman. Oh, may kwento po ako. No? Itong dalawang taong ito, mahilig sila sa halaman. At minsan, nagkumparahan sila ng kanilang mga halamang ginagawa. Yung una, kaunti lang magdilig. Sapat lang magdilig ng tubig. At hindi niya masyado pinagtutuunan ng pansin ng kanyang halaman. Sapat lang, tama lang. Yung pangalawa naman, labis-labis magdilig. No, minsan 2 beses pa sa isang araw. Tapos, buhos ng atensyon. Lahat, ginagawa niya para sa kanyang halaman. Isang gabi, may bagyo. Umulan na malakas. Humampas ng hangin ng malakas. Kaya yung dalawa na may-ari ng halaman nag-alala. Kinabukasan, tinignan nila ang kanilang halaman. Oh. Yung pangalawa, nakita niya, natumba, nabunot yung kanyang halaman. Na dati, ang lago-lago. Dati, ang taas-taas. Samantalang, yung una, hindi naman kataasan ng halaman, pero maayos. At hindi nabunot, at hindi napano, at hindi nasira ng bagyo. Tinanong noong pangalawa, kung bakit ganon. Binigay ko naman ang lahat. Diniligan ko naman. Binuhos ko lahat ng atensyon. Bakit yung sayo, mas nabuhay? Sabi nung una, dahil binigay mo lahat, hindi na nagtrabaho yung ugat. Ginawa mong madali para sa iyong halaman. Hindi tulad ng ginawa ko, binigay ko lang ang tama at hinayaan kong ang ugat nila ang magtrabaho. Kaya mas pinalalim ng ugat ang paghahanap ng tubig para sumapat. Kaya ang mga halaman ko ay naging mas matatag. Sa lahat ng ito, ang moral lesson, ang aral ng tunay na pagmamalasakit at pagmamahal, tutulungan at tuturuan kang tumibay at matuto sa buhay. Ganito ang gampanin ng Diyos. Kaya nagbibigay ng kautusan
nagbibigay ng pangaral, nagbibigay ng utos, hindi para pahirapan tayo, kundi isang pagmamalasakit at pagmamahal para tayo ay turuang tumibay. Kaya sa huli, magturo, hindi magdikta. Gumabay, hindi magmanipula. Makinig, hindi magbingi-bingihan. Sumunod at matuto, at hindi maging matigas ang ulo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig, tayo'y nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig, tayo'y pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa harap ng mundong puno ng puot, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga lider ng mga bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ang Diyos, upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumaong, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayanan. Itulot mong madama naming lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti. Sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan mo sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang ibig mo, ang awit ko,
lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa'yo, buong puso kong iaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ng biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagdiligtas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakilhan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap pa, kapighatian, pag-uusig o gutom o taba, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama kayang mapagtangkilik, o anak na nag-alay ng lahat, saan man sa langit at lupa, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo
na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,